pala pangalan mo, ano? Ay, bala kayo. Dekorasyon. Parang cortina, tapos nagaganon. Pinaka-deviation na ano? Lalagyan lang ng Parang babalik mo yung katulad ng dati, parang gano'n. parang ganun ba? Lalagyan ba tayo? Kasi pag ganito, gusto ba namin design? Tapos ito. Tapos lalagyan na lang natin. Babae pala pangalan mo, no? Akala mo na lang. Yung pamangkin nyo, malaki na rin. Nasaan na yan? Ay, maganda yun. Yung ano na po yun eh. Sinasama mo dito? May tumatama daw po talaga. Takdal na. Yung panganay ng ano? Ano, pay na Ay, na po yung si Faye. Line na po. Yung ano? na yun. Bunso niya. Puso pa ba yun? Ang panganay po nila 12. Tapos yung bunso niya. Ano pa rin yung yung dalawa magkapatid. Tatlo ba yun? May lalaki po sila. Middle siya. Check. Praise God. Hallelujah. Nagabi po sa taon siya, kahit mapasimula na sa gawain ng Panginoon, aawit tayo sa Diyos, nang silang mawikin, halina sama-sama, halina sama-sama. Praise God. Yes, wala pa natin yung Panginoon. Tapos tayo at salita sa ating Diyos. Pagkakas natin ang Panginoon. Hallelujah. Tingnan natin siya. Yes! Halina sama-sama, purihin natin siya. Halina sama-sama, awitan natin siya. Para magkakiyong
Sapagkat hirap na
Sunday, ating may devotion 7 a.m. to 9 a.m. Meron tayo manalangin ng hapon, tanghali hapon at ng gabi kung mga oras po tayo. 9 a.m. sa ating Sunday School sa pagtuturo ng salita ng Panginoon sa mga katanungan kayo ay bumalik po tayo ng Sunday na 9 a.m. 10 a.m. sa ating Sunday morning worship, 6:30 p.m. naman, Sunday evening worship at sa ating mga evening service natin ay Wednesday, Easter, din ng gabi. Hallelujah. Manalangin natin ang aming bansa, ating Pangulo, President Ferdinand Bongbong Marcos Jr., at yung mga government officials, pag-pray din natin ang nangyayari ngayon sa bansang Pilipinas, sa mga nangyayari sa norte, ang ating isla ay nanakot ng Bansang China. Nanalangin natin ang kapayapaan ng bansa, ang ating mga gobyerno, magkaroon din ng kaligtasan, sila kilala sa litan ng Panginoon. Pag-pray din natin ang Church Leadership International, Pastor Greg Mitchell, Pastor Jessica, Pastor Joe Campbell, at ang aming national leaders, sama din natin, Pastor Boyd Zipita. Dalangin din natin ang ating mga national leaders, Pastor Frank Beneventura, Pastor Naro Butag, Pastor Rene Herente, Pastor Charlie Reyes, Pastor Diaz Zidel, at ang ating Mother Church, Pastor Lee
natin ang mga fellow Baclaran Global Churches, Pastor Christian Valbuena, Pastor Noel Torres, Pastor Richard Isay, Pastor Vincent Saler, Pastor Marcio Liano, Pastor Wong Canyosa, Pastor Jun Lepe China, Pastor Samuel Paul, Brother Jameson, and Brother Noel Roman, Pastor Melvin David, Pastor Jonathan Chavez, Pastor Jess Pancho, at Pastor Larry Tumaya, kasama nila ng bahay, ang mga kanilang lugar ng Ministerio, pagpili ng kanilang pangailangan, ang gawain ng Panginoon. Missionary churches, all over the world, pagpili natin ang mga pastor sa Bayang Dagat, Abu Dhabi, Cambodia, Taiwan, Israel, Indonesia, Japan, at yung mga kapatid sa Vietnam, kaya Pastor Yuitao, sa kanila rin pag-pray sa Laos, at kasama nila at panalangin ng bayang Abraham, Bicolo, at Pastor ng Susena, kay Sambayan, Spiritual Breakthrough, Financial Breakthrough, Salvation and Deliverance, sa Laki. Dalangin natin sa Rini Gusali, sa Rini Lote, at Sakyan, na gawain ng Panginoon. Hallelujah. At healing request and prayer request, Sister Garcia, Brother Nolan Mataro, Bonifacio San Pedro, Sherry San Pedro, Lita Lola San Pedro, Pastor Kongping, at ang ating mga mahal sa buhay na hindi pa nakilala sa Panginoon, wala magkakipit. Dalangin natin, hingi tayo ng malakasan sa ating Diyos, karunungan, lakas ng loob upang ihayag pa ang salita ng Panginoon sa ating mga mahal sa buhay. Praise God. At ang ating activities, meron po tayong discipleship sa ating mga kalalakihan, August 22, Baclaran Church, Juan ng Wika, dito po sa Bicolo, August 29, tuwing Biyernes, Jubilee Service sa Baclaran, kaya bukasa po ito, August 30, Impact Team, Tondo, Manila, September 13, ang Children's Bible Conference sa Mandaluyong, September 18 to 19, Bible Crusade, October 4 to 5, dito sa ating church, ang mga activities natin, Bible study, chain prayers with preaching, survey, prayer, fasting, and worship, as the Lord. Hallelujah. Bago tayo simula sa panalangin, mga brother Ato, sa panalangin sa patuloy, palakpakan natin ang Diyos. Thank you, Lord. Praise God. Almighty, dakilang Panginoon. Hallelujah. Praise God. Salamat, salamat. Praise the Lord. Mga banal, Panginoon, God, kami pa rin nanalangin, Panginoon, sa inyo, God. Sa mga nabanggit, Panginoon, sa harapan, God, kayo pa rin, God, na pagpalaw, God. Mga Panginoon, God, sa kanila, God, at inalit po, Panginoon, ang gawain, Panginoon, God, sa ibang dako, God, kayo pa rin, God, ang sumamaw, God, ang ibalan ng Espiritu, Panginoon, God, kayo pa rin, God, ang magtindas ng mga kaluluwa, God, kayo na rin po, Panginoon, God, ang gawain, Panginoon, sa Sikolo, God, naway niyo pa rin, pagigit namin ng lugar ng bawat isang God, aming pastor, God, na maraming kumalik na sa God, ng kaluluwa, God, pati na rin po kami ng lugar ng mga healing request, Panginoon, God, kayo pa rin, God, mga pagpagaling, Panginoon, God, kayo pa rin, God, mga tabor, Panginoon, God, namin, balilang sabay, God, kayo pa rin, God, matagpos ng nila, God, naway yung magdadala namin sa salita, God, naway inyo pa rin, kami, Panginoon, buksan, God, ang puso, isipan namin, God, balas, Panginoon, God, pipiliin mo rin kami, Panginoon, God, ang pagpapalaw, God, samahan niyo kami, God, ng iba ng Espiritu, God, lalabas pa rin, Panginoon, God, nagdalaw, God, ang iyong pagpapalaw, God, ulit po mga kasama, salamat, Hallelujah, Jesus. Praise God. Salamat sa isang, itanatan ng Panginoon sa Father's house. Yes, Lord Jesus. Hallelujah. Sa Father's house ay pinigalanis na. Sa Father's house ay maraming kasama. Praise God. Isa po maganda na gabi. At sa inyong lahat, inilatagala ko kayo ng mga kasama sa gawain ng ating Panginoong Diyos. Praise God. Saan pa mga papalita? Amen. Okay, so September 13, kung mupakting sa Tondo, Manila, yung pinakamalapit na activities ay sa August 22.
sa Pagkaran Church yan. So, ipag-pray natin, kanandaan natin na makasama tayo sa gawain yan. So, panibago ng kalanasan na naman. Amen. Sa mga lalaki lang naman yan, sa August 22. So, natin Jubilee Night ay Jubilee service natin ay sa August 30 sa 2011 taon ito, 2025. Okay, so yung 29, ngayon, ano yun ang pala yung 29, na mayroon sila activities na gagawin dito. Pag-ibilitan ninyo, pagtanyayan ninyo, yung kanilang sa kasalukuyan, nakikita ko sila yung prepare na gawain ngayon ng ating mga Panginoon. Okay, so wala nang mamalimutan. Tulad ng ating parada pang ginagawa, kailangan tayo itatako pa rin sa dati bahagi ng gawain ng ating Panginoon tayo sa kapito ng pananalapi at sa gawain ng ating Panginoon Diyos. Praise God. Hindi na umangusap ako dito dahil nakakala ko na sunod kasi ako na nangusap na makikinalaman sa pagbibigay. So, okay, so alam na natin ito. Ito tayo ng pananalapi at sa gawain ng ating Panginoon Diyos. Praise God. Okay ba? Tawag na po si Eltan. Tama si Eltan yan. Hallelujah. God, marami pong salamat sa iyong pamitihan, sa orang pribilehyo, pinagkakagawa mo sa amin, at palayo po, Panginoon, ang iyong mga anak, at God, ang kanilang mga anak buhay, ang mga bagay na hinahawakan ng kanilang mga kamay, ay pagpalayo mo dakilang Diyos at ang iyong patiingan sa kanilang buhay o dahil. Marami pong salamat, Panginoon, sa iyong kapulihan ng kaluwalhatian sa pangalan ni Jesus. Amen. Praise God. Hallelujah. Amen. So, minsan pa, awitan natin ang Panginoon. I got my mind made up. Kanina ay nakikinig ako ng sermon ni Pastor Boyet Sulidan. Umusap siya kasi panungtong sa tinatawag na the fruit of true worship. Yan ang kanyang pangalaman ng sermon, kanyang pangalan. Nagulat ako doon sa kanyang ginawang introduction kasi may dinanggit siya doon. Dinanggit niya. Dahil hindi ako makasabi ko, hanggang kayo pala ay nangyayari at nagkakanak ko. Kasi may mga gawain ng ating Panginoon sa China. Amen. Dahil alam naman natin ang China ay may bahagi doon na komunista.
ipinagbabawal ang pag-iikot ang gawain ng ating Panginoon. Nabanggit niya kanina na mayroong pangyayari doon na habang mayroong gawain ay pumasok yung mga kinabukulan na nagpapatupad ng mga batas doon sa kanilang lugar. Pinasok sila doon. Yung mga bata ay pinensa nila na magdesisyon at mag-pumerma pumerma na doon sa papel na nilalagay mo, I don't believe in Jesus. Isang daang beses na ilalagay mo yun doon, papipirmahin mo. At yung pipirma ay sabi doon ay palalabasin yung bata ng pipirma. Kaya lang, marami kang bilalas dahil sa halip na pumerma ng isang daang beses doon yung mga bata, ang pinirmahan niya, I believe in Jesus' name. Monday, Tuesday, I believe in Jesus' name. Wednesday, I believe in Jesus' name. Pinulong yan. Yung isang linggo, tapos pagdating ng Sunday, inulit-ulit nila na Monday, gano'n na naman. Kaya, meron doon na pangyayari pa roon, kasabay din yung pangyayari na yun, na meron daw doon na mayroong isang ina na may anak siya na kambal. Kanina palamento, kapit na rin talaga niya ginamit pinanusap. Ginamit ng Diyos preso sa pangalan mo. Yung babae doon, mayroong anak na kambal. Na bata, na kambal, naroon sa loob ng church. So, dahil hindi sila pupunta doon sa mga bata, doon sa nanay, gano'n din ang ginawa niya. Dinay mo si Jesus, itakwin mo ang Panginoon, at kung tatakwin mo si Jesus, malalabasin ko yung mga bata, yung iyong pangmal. Kaya na sumagot yung nanay, hindi ko maaaring itakwin ang aking Panginoon. Yan ang sinabi niya. Kaya sabi niya, hindi ko na palalabasin yung mga bata. Hindi ko palalabasin yung mga bata. Yan ang sabi ako. Sumagot yung nanay. Ang sabi ng nanay, hindi ko ako sa inyo na po dyan. Maaala na po dyan. Sa inyo na naman po. Kasi kung itatakwin ko naman po kasi ang Panginoon, hindi ko rin naman kayang buhalin. Maliban sa ating Panginoon, hindi ko rin naman kayang buhalin yung mga dalawang bata na yan. Kaya kung itatakwin ko ang Panginoon, gano'n din ang mangyayari, hindi ko rin naman kayang buhalin. Kaya dyan na lang po yung bata, sa inyo na lang. Yan, ginawa naman, kayo ba nasa kinauulan, kaya di ba, sige na, iuwi mo na yung mga anak mo. Iuwi mo yung anak mo, yung kapal mo. Yung po yung nangyayari ka ngayon ay nagagal natin ang pagkakas may Pastor Raboyet sa lutuyan na nangyari sa China hanggang sa ngayon. Kaya sabi na, samantalang dito sa Pilipinas, maraming mga Kristiyano ang nagpapagisisi. Binabaliwala nila yung gawain ng aming Panginoon. Pero doon, pinabayaran nila ang kanilang katapatan sa harapan ng ating Panginoong Jesus. Okay, kayo po may manalang kasulatan, makikita sa akin sa aklat ng Mateo chapter 22, verse 2. Hindi pa pala talaga kung papaliwanan. Hanggang ngayon meron pa pala na sa atin napaka-alwan. Diba? Alwan na pagdalo sa gawain ng Diyos. Pero sa kanila, ang daming problema. Naalala ko ito si Pastor Roberto Cordero na magkasimula sila magbukas
ng gawain ng Diyos sa Vietnam. Dahil ngayon ay meron na tayong 7 church sa Vietnam. Ruma ng pasimula ni Pastor Hamilton. Na-epekto niya na ang style ng ano nila ay English club. Yan ang front nila dahil yan komunista rin ng Vietnam. Kaya sabi doon ay kapag mayroong sumisilip ng mga pulis, ang ginagawa nila, lagi sila may kaharap na kapit. Ayan, lagi may kaharap na kapit. Pag may pumasok, kunyari nagkakapilan sila, nagkakaparagin lamang. Ganon ang kanilang ginagawa. Subalit dahil nga sa kabutihan ng Panginoon, ay tayo ay nasarili na tayo na mga church doon. Yun yung bunga ng ating panalangin. Okay, so sino nakasumpong na? Matthew chapter 22 verse 2 to 14. Ganito sinasabi ng salita ng Panginoon. Medyo mahaba ito. Ganito ang pagkakasama. Tulad ng kaharian ng langit sa isang hari na naghahanda ng piging ng kasalan ng kanyang anak na lalaki. At sinubo ang kanyang mga alipin upang tawagin ang mga inanyayahan sa piging ng kasalan at sila'y ayaw magsinalo. Verse 4, ngunit nagsubo siya sa ibang mga alipin na sinasabi, sabihin ninyo sa mga inanyayahan, narito inihanda ko na ang aking piging, pinatay ko ang aking mga baka at hayop na matataba at ang lahat ng mga bagay ay nakahanda na magsimbarito kayo sa piging ng kasalan. Datapag hindi nila pinansin at sila nagsiyaw sa kanilang lakad at ang isa'y sa kanyang sariling bukid at ang isa'y sa kanyang mga kalakal. Tinawakan ng mga iba ang kanyang mga alipin at sila'y tinuwagi at pinatay o pinagpapatay. Datapag ang hari ay nagalit at sinugo ang kanyang mga hukbo at pinuksa ang mga mamamatay taong yaon at sinulog ang kanilang bayan. Na magkagayon, sinabi niya sa kanyang mga alipin na handa ang kasalan, ngunit hindi karapat-dapat ang mga inanyayahan. Magsipalan nga kayo sa mga likuang lansangan, anyayahan ninyo sa piging ng kasalan ng lahat ninyong masumpungan. At nagsilabas ang mga alipin yaon sa mga lansangan at kanilang tinipon ang lahat nilang mga sumpungan o nangasumpungan, masasama at mabubuti. At napuno ang mga panahukin ng kasalan at ang pagpasok ng hari upang tingnan ang mga panahukin ay doon nakita niya ang isang tao na hindi nararamda ng damit kasalan. At sinabi niya sa kanya, kaibigan, ano't pumasok ka rito ng walang damit kasalan? At siya'y naumig. Nang magkagayon, sinabi ng hari sa mga naglilipod, tapusin ninyo ang mga paa at ang mga kamay niya at itapon ninyo sila sa labas o sa katiliman sa labas. Diyan naman ang pagtangis at ang pagnangalit ng mga ngipin. Sapagkat marami ang mga tinawag at kakaunti ang mga nahila. Ulihin ang pagbabasa ng salita ng Panginoon ay sumunan tayo mga dalawang manalangin. Dakila at tapat na Diyos, marami kong salamat sa iyong kaputihan, sa iyong biyaya at sa iyong pagpapala, Panginoon. Maraming salamat sa lahat ng bagay na iyong ginagawa, O God. Samahan mo po ang salita mong ito, dakilang Diyos. Maraming pong salamat, Panginoon, sa pangalan ni Jesus. Amen. So, nais kong mangusap sa simpleng paksahin, gathering with a purpose. At itipon na mayroong layunin. Una, nais kong bigyan ng pansin, church with a purpose. Ang simbahan na mayroong layunin. Ang problema sa simbahan, na punong-puno ng layunin, mahirap punuin ng mga tao. Sino pong makakasang-ayon doon? Yun ang isang napakahirap
lalo na sa isang church na mayroong purpose at mayroong layunin, mahirap punuin ng mga tao. Dahil ang mga taong iniimbitahan ay walang layunin sa tunay na usapin ng buhay. Yun ang isang malaking katotohanan. Yan ang sabi dito sa ating binasa sa Matthew chapter 22 verse 25. Ano sabi? At sinubo ang kanyang mga alipin upang tawagin ang mga inanyayahan sa piging ng kasalan at sila'y ayaw magsidalo. Muling nagsubo siya sa ibang mga alipin na sinasabi, sabihin ninyo sa mga inanyayahan, narito, inihanda ko ng aking piging. Tinatay ko ang aking mga bakal, mga hayop na matataba, at ang lahat ng mga bagay ay nahanda na, magsiparito kayo sa piging ng kasalan. Dapat hindi nila pinansin. At sila'y nagsiyaw sa kanilang lakad, at isa'y sa kanyang sariling bukid, at ang isa'y sa kanyang mga kalakal. Ang ating bibigyan ng pansin, ang layunin ng pagtitipon ay may kinalaman sa langit. Amen? Dahil ang sabi, kung ating babasahin, yung umpisa ng ating teksto, sabi rito sa verse 2, tulad ang kaharian ng langit sa isang hari na naghahanda ng tigil ng kasalan ng kanyang anak. So, ito din nilalarawan, yung nasabi rito. Napakalinaw ng ating, kaya ang ating pinag-aaralan, kaya ang layunin ng pagtitipon ay may kinalaman sa langit. Ito yung sabi na salita ng ating Panginoon. Kaya nakikita ko dito, ang tao pala na walang layunin sa usapin ng tunay na buhay o sabihin natin usapin spiritual ay hindi karapat-dapat sa hanggaang nakalaan sa langit. Yung mga tao na walang layunin. Kasi alam mo yung mga tao na walang layunin sa buhay, mahirap dalhin sa isang church na puno ng layunin. Hindi naniniwala doon. Kaya ulitin ko, ang tao na walang layunin sa usapin ng tunay na buhay o sabihin natin usapin ng espiritual ay hindi karapat-dapat sa handaang nakalaan sa langit. Saan natin makikita yun? Matthew chapter 22 verse 8 na magkaliw sinabi niya sa kanyang mga alipin na handa ang kasalan ngunit hindi karapat-dapat ang mga inanyayahan. Kaya masasabi ko, ang pagpasok sa langit o sa kabilang buhay ay hindi angkop sa mga taong walang layunin sa usapin ng buhay. Alam niyo kayo, dapat natin maunawaan yan na ang langit ay para sa mga taong mayroong layunin, mayroong purpose, mayroong goal sa kanilang buhay. At ang ating pinag-uusapan na layunin ay pagpasok sa imbitasyon ng Diyos ay dito yan isinasagawa. Malimit ko na binabanggit sa inyo na may mga bagay dito sa lupa na dito ko lamang dapat gawin, hindi mo po pwedeng gawin sa kabilang buhay. Inuulit-ulit yan tulad ng pagsisisi. Dito sinasagawa ang pagsisisi. Pananampalataya, pagpapatawa, dito yung ginagawa. Kaya kung kayo maniniwala sa mga paniniwalang mayroong purgatorio, ganun daw ay nililinis ang tao kapag mamagitan ng pananalangin ng kamag-anak na naiwan sa lupa. Hindi po yung totoo. Kung mayroon mang purgatorio, yung salita kasing purgatorio, dahil sa salitang English na pinupurga, sa Tagalog, at pinupurga. Kung mayroon man doon, dito yun, at yun ay ito yung church. Dito ka nililinis, at dito ka inaayos. Kaya malayo sa katotohanan. Kaya kung wala kang layunin sa imbitasyon na dalawang nyaya, ay mahirap talaga na isangkot mo ang iyong sarili sa kanyang handaan. Yun ay isang bagay na dapat natin maunawaan. Ang mga alagad sa bagong tipan ay nagpakita ng napakaganda ng layunin sa Diyos. Kaya naman, naipakita nila ang kanilang ibayong panahon sa Panginoon. Natin yung makikita natin yung sa Lucas sa chapter 24, verse 49 hanggang 53.
Luke chapter 24, 49 to 53, ganito yung sinasabi, at narito, ipatatala ko sa inyo ang pangako ng aking Ama na dapat magsipanatili kayo sa bayan hanggang sa ako'y masangkapan ng kapangyarihan, hanggang sa kayo'y masangkapan ng kapangyarihan galing sa itaas. Verse 50, at kanyang dinala sila sa labas hanggang sa tapat ng Betania at itinaas niya ang kanyang mga kamay at sila'y pinaspasan. Ito kasi yung bago umakyat sa langit ang Panginoon. Verse 51, at nangyari na samantalang sila'y binabaspasan niya, ay iniwan niya sila at dinala siya sa itaas sa langit. At siya'y sinamba nila at nagsibalik sila sa Jerusalem na may malaking ganap at palaging sila'y nasa templo. At sige yung salita. At sila'y palaging nasa templo. Sila'y namamalagi sa templo. Pag sinabing palagi, araw-araw yun. Yan ang sabi rito. At palaging sila'y nasa templo na nag-upuri sa Diyos. Yan ang tanong ko. Tayo, saan tayo namamalagi? Saan tayo namamalagi? Nasabi rito, sila'y palaging nasa sa templo at nagpupuri sa Diyos. Ang mga tao nito, hindi sila doon sa lugar na yun, hindi sila taga-Jerusalem, sila taga-Galilea. Hanapin ko ang distansya ng Jerusalem sa Galilea. So sa madaling salita, naglalakbay sila araw-araw para mapunta doon sa Jerusalem sapagkat ang buhay nila ay punong-puno ng layunin. Ang layunin nila ay magbalik ng kapulihan sa bahin ng Panginoon. Tatilain magbigay ng kalakasan sa pangalan ng ating Panginoon na nasabi dito. Sa Book of Acts chapter 2, sabi dito, Acts chapter 2, verse 42 to 46, at sila'y nagsipanatiling matibay sa turo ng mga apostol at sa pagsasama-sama, sa pagpuputol-putol ng tinapay, sa mga pananalangin, at ang takot ay dumating sa bawat kaluluwa at ginawa ang maraming kababalagan at tanda sa pamamagitan ng mga apostol. At ang lahat ng mga nagsisampalataya nagkatipon at lahat ng pag-aari ay sa kalahatan. At dinagtitin nila ang kanilang mga pag-aari at kayamanan at ipinamamahagi sa lahat ayon sa pangangailangan ng bawat isa. At araw-araw sila nagsisipanatiling matibay sa pagkakaisa sa templo. Ano yun? Bakit nila nagagawa yun? Araw-araw sila nasa templo. Anong dahilan? Dahil ang puso nila ay punong-puno ng layunin. Ang tunay po na pagsamba, ang resulta ng pagsamba po sa Panginoon ay katapatan. Yan ang bagay dapat natin maunawaan. Sa Wikang English, ang ganito sabi, and they continuing daily with one accord in the temple. Ano ibig sabihin ng in one accord in the temple? Ibig sabihin, iisa ang puso nila, iisa ang damdamin nila, nagkakaisa sila lagi araw-araw doon sa templo ng ating Panginoon. Yun ang sinasabi nila dito, yun ang sabi dito. Lagi sila nasa gawain ng ating Panginoon. Amen po ba? Nagagawa lang yan ang mga taong may layunin na magbalik ng kapulihan sa Panginoon. Pero yung mga unang binanggit natin, iniimbitahan sila, hindi sila makadalo dahil wala silang layunin na magbigay ng kapulihan sa Diyos. Kaya imbitahan mo sila, hindi sila magbibigay ng panahon dahil wala sa puso nila, mula sa layunin nila sa puso nila ang magbigay ng panahon sa ganitong gawain, sa inihanda ng Panginoon sa kanilang buhay. Kaya masabi ko nga kanina, atong Miyerkules na araw ako katulog sa kapasyahan ng puso ng tao. Di ba? Sabi ko nga, kapag ang tao ang masusunod, ang kapasyahan ng tao ang masusunod, tulad ng lalaki na gwardiya, hindi kaya si Juan yun.
nakakuha ng 2.8 million. Ibinalik. Ang ginawa naman ng may-ari ng pera na napulot ng gwardiya, napakabait ng puso. Nagbigay siya ng ayon sa itinas siya ng puso niya. Nagbigay siya ng 50 pesos. Doon sa gwardiya na napulot. Kaya nasabi ko, kaya pagkainiran na yung kapasyahan ng puso ng tao, dadalo lang yan sa gawain ng Diyos 3 beses sa isang taon. Kanyang birthday, sa kanyang kasal, pag siya ay bibindisyonan na siya sa kabaho. Di ba? Yun ang kapasyahan ng tao. Kapag nasusundin mo yung kapasyahan ng puso ng tao, pumupunta lang yan sa gawain ng Diyos, sa sambahan, sa templo ng ating Panginoon. Ayun nga, sa 3 ganun na, sa birthday niya, dahil susurukin niya yung bago ng damit, pangalawa, pag isa'y ikinasal, o kay mag-aanak sa binyag, pangatlo, pag siya'y namatay. Nakuha niya ibig ko sabihin. Ulitin ko, napakahirap hamunin ang mga taong walang layunin sa kanilang buhay. Pangalawa, na naisulikan ng pansin, the king does not deal with people who have no purpose. Ang hari ay hindi humaharap sa mga taong walang layunin. Dapat po natin maunawaan yun. So kung wala kang layunin, mapagbalik ng kapulihan, magpasalamat sa Panginoon, at alamin kung ano ang kalooban ng Diyos sa buhay mo, dapat sulit maunawaan na ang hari ay hindi umaharap sa mga taong walang layunin sa kanilang buhay. Verse 11 ng ating teksto, sabi dito, dapat pagpasok ng hari upang tingnan ang mga panauhin at doon nakita niya ang isang tao na hindi nalaramtan ng damit kasalan. Verse 12, at sinabi niya sa kanya, kaibigan, ano pumasok ka rito na walang damit kasalan? At siya'y namin. Pagpasok ng hari, nakita niya ang mga panauhin, ang sabing masasama at mapubuti, pero wala tayong nakitang nagriyak ang hari doon sa masasama. Bakit narito ang patangin naman ng mga taong ito, ang babago? Ilabas mo ang mga ito. Hindi niya sinabing gano'n. Nagriyak siya ay doon sa taong hindi nakadamit kasalan. So, magwan niyo ito sabihin? So, sabi rin kasi dito, at verse 10, at nagsilabas ng mga alipin niyaon sa mga lansangan at kanilang titikon ang lahat nilang ng asumpungan, masasama at mabubuti at napuno ng mga panauhin ng kasalan niyon. So, ano yung ibig sabihin nun? Sa aking pagkaunawa, na ibinibigay ng Panginoon sa ating yung lingkod, ang mga tao walang layunin ay hindi lang sa labas makikita, maging sa loob ng gawain ng Diyos ay makikita mo. Kung ating bibigyan ng pansin, hindi siya nagriyak doon sa mga tao na sabi roon masasama. Nabilay, mga may kapintasan, sa akin noon, isang mapapaw na sa akin doon sa Bible. Hindi siya nag-react siya doon sa mga lalaki o doon sa tao, hindi nakadamit kasalan. Alam niyo po na kung nakikita ko dito, hindi mahalaga sa Panginoon kung ano ang katayuan. Ang mahalaga sa Panginoon kung may layunin ka na magbalik ng kapulihan sa Panginoon. Ano man ang katayuan mo sa buhay, hindi yung tinitingnan ng Diyos sa tao. Ang tinitingnan ng Panginoon sa tao ay kung may layunin ba siya. Ano layunin niya? Anong goal niya? Kaya kung makita na niya yung tao na hindi nakadamit kasalan, sinabi niya, bakit ka pumasok dito na hindi ka nakadamit kasalan? Ano ba ibig sabihin mo? Ano ibig sabihin nun? Ibig sabihin nun, wala siyang kooperasyon, wala siyang involvement, wala sa motive or action yung bihis niya. Yun ang ibig sabihin nun.
Ibig sabihin nun, wala siyang pakikisangkot sa nangyayari sa paligid. Ibig sabihin pa nun, isang saling pa nun sa amin sa Quezon, nasawag doon, saling pusa. Alam niyo ba yun, yung saling pusa? Kalimitan doon sa amin, pag kabataan namin, pag naglalaro ng tunggang preso, kung gusto sumali na masyadong bata, ginagawa namin, okay, sige, okay, sali ka na natin dito, saling pusa ka na natin, basta makitakbo ka na lang. Pero yung saling pusa na yun, hindi yung pinapansin. Basta makitakbo lang siya sa laro. Ibig sabihin sa amin sa Quezon, saling pusa. Parang gano'n ang ibig sabihin nun. Kaya isa pang katotohanan natin ako dito, ang hari ay hindi nakikipag-usap sa taong walang layunin sa buhay. Amen. Amen po ba? Yun po yung pinapakita natin dito. Pinapakita ng gawain ng ating Panginoon. At pangatlo, at ikaw kung magkatapos, ang hari ay istrikto. Ang hari ay istriktong hari sa mga taong walang layunin sa buhay. Ano sabi roon? Ano sabi roon? Tapusin ang taong ito at itapon sa labas. Ano sinabi roon? Tapusin at itapon sa labas. Hindi siya hindi niya entertain, hindi niya pinagsamahan, o hindi na binigyan ng attention. Kaya nakikita ko rito, ang hari ay istrikto sa mga hari. Ang hari ay istriktong hari sa mga taong walang layunin sa buhay. Anong ibig sabihin nito? Ang nakikita ko dito, anuman ang inihanda ng hari o kaya anumang mayroon, ang hari ay hindi natin mararanasan. Anong inaasahan natin? Anong inaasahan natin kasi makakasama siya doon. Makakasama siya doon sa kainan, makakasama siya doon sa pribilehyo niya doon. Matikman yung lahat ng handa ng hari, pero hindi napakita dito ang tao ng layunin ay hindi pinakausap ng Panginoon. Dahil ang hari ay istriktong hari sa mga tao walang layunin sa buhay. Dapat kasi natin makuha ito at maintindihan ito. Sa halimbawa nito sa 2 Kings chapter 7 verse 2, minsan nagpahayag ang ating Panginoon o si Propeta Eliseo nagpahayag dahil ang panahon na yun nagkaroon ng matinding tagutong sa Israel. Dahil nasakop sila ng mga kaaway ng panahon na yaon, nakalaban ng kanilang bansa at nagkaroon ng matinding gutom na nasabi nga doon pati anak nila ay kanilang niluluto sa sobrang hirap. At nangusap ang lingkod ng Panginoon na sinabi ng Panginoon, bukas sa ganitong oras ay babaha ang kasaganahan sa bansang Israel. Narinig yun ang kapitan ng hari at hindi niya sinangkatayanan o hindi niya sinangkayunan dahil wala siyang layo. Yung sabi, 2 Kings chapter 7 verse 2, nang magkatayo ang punong kawal na pinangamagitan ng hari ay sumagot sa lalaki ng Diyos at nagsabi, narito kung ang Panginoon ay gagawa ng mga lunawan sa langit, mangyayari ba ito? Ibig sabihin niya, kung hindi gagawa ng butas ng Diyos sa langit, gagawa siya ng bintana, hindi mangyayari ang sinasabi ko. Kaya sumagot si Eliseo at kanyang sinabi, narito makikita mo yaon ng iyong mga mata, ngunit hindi ka kakain niyaon. Ito yung dapat natin maunawaan. Amen? Praise God. Hallelujah. Kaya tandaan po natin, nangusap ako sa isang simple kaya na pangungusap, gathering with a purpose. Pagtitipon na mayroong layunin, church with a purpose, na ating unang binigyan ng pansin, napakahirap na yan at tumuli ng tao. Napakahirap mag-impita
sa napakaraming tao dahil wala silang layunin sa buhay. Ang layunin nila ay puro mabuhay sa pinta ng laman. Pangalawa, nabigyan ko ng pansin, the king does not deal with the people or with people who have no purpose. Hindi niya pinakikitulungan ang mga tao walang bahay. At ang pangatlo na binigyan ng pansin, dahil maaaring dito ang tapos ng hari ay striktong hari sa mga tao walang layunin. Kaya tandaan ninyo, kung dito pa lamang ayaw mo magpakita ng layunin, anong garantiya mo papasok ka sa langit? Anong garantiya mo papakilabangan mo ang lahat ng bagay na inihanda ng Panginoon? Tulad ng sinabi ko, ang buhay dito sa ibabaw ng lupa ay punong-puno ng pagkakataon. Ano ang layunin mo? Lahat ng kabutihan ng Diyos dito mo mararanasan bago ka makarating ng langit. Ang pagsisisi dito mo mararanasan. Ang pagbabago ng buhay dito mo yung mararanasan. Yung simpulo na yun, dumalo siya doon sa kasalan na hindi nakadamit pagkasalan. Ibig sabihin nun, hindi lang pagpapakita na wala siyang involvement, wala siyang layunin, yun ay pagpapakita sa kanyang pagkatao na walang nababago sa buhay niya. Yan ay sa pagkaibig sabihin nun. Kaya ang isang tao na mayroong layunin sa buhay, araw-araw may nagaganap na pagbabago sa buhay niya. Kaya katulad ng sinabi roon, nakahanda na ang kasalan, pero hindi nararapat ang mga inindihan. Ang dahil mga wala nga silang layunin, sila pumunta sa kanilang business, pumunta sa kanilang pinakakaabalahan. Kaya nasabi rin na hindi nararapat. Kaya dito pa lang sa lupa, makikita mo na kung dapat kang pumasok ng langit. Dito pa lang, makikita mo na. Sinasalarawan mo na yan, makikita niyan kung papangano mo, binibigyan ng layunin ang mga bagay na ginagawa ng ating Panginoon. Biro natin ang ating mga ulo. Nag-usap ako sa isang simple at payak na pangungusap. Tandaan natin ang papasok sa langit ay mga tao nararapat. Yan ang sabi mo. Mga tao nararapat. Kaya ang tanong na iiwanan mo sa atin, sa bawat isa, tayo ba'y nararapat? Tayo ba yung mga taong inimbitahan na nararapat? Nakita natin ang ating Panginoong Jesus. Tulad na sinabi ko, ulitin ko, hindi tinitignan ng Panginoon kung ano ang kakaliwan mo sa buhay. Ang tinitignan ng Diyos sa buhay mo, ano ba ang layunin mo? Nararapat ka ba sa kanyang inihanda? Nararapat ka ba sa katubusan na inihanda ng kanyang anak? Yun ang ibig sabihin mo. Tulad na natin sinabi, dito pinupuo sa ibabaw ng lupa ang layunin natin, ang purpose natin, hindi sa kabilang buhay. Ayaw na ating tumayo, nakakita natin ang ating Panginoon Jesus.
sa China, kahit anong bigil sa kanila ng mga komunista, para sa kanila, ang layunin nila ay magpalit ng kapurihan sa Diyos. Puno-puno ng layunin ang buhay nila. Hindi lamang sila nabubuhay dito sa daigdig na tinadalawan natin para kumain. Hindi lamang sa anumang bagay, kundi ang layunin nila ay bigyan ng kapurihan ng ating Panginoon. Kaya sa oras na ito, nagkakasakali ako na mayroong mga tao meron sa online na hindi pa nakikilala ang ating Panginoong Jesus. Ang tanong ko, ano layunin ng buhay mo? Marahil may mga tao na nag-iimbita sa iyo, nag-aanyaya sa iyo sa mga tawahin, sa mga pagtitipon na mayroong layunin. Gathering with a purpose. Ano nagiging reaksyon natin? Anong katungunan natin? Pinahaalagaan ba natin o hindi natin pinapansin dahil wala nang layunin ang buhay mo na magpalit ng kapurihan sa Panginoon? Kung ganyan ang buhay mo, maraming beses na hindi mo binigyan ng pagkakataon na i-appreciate ang lahat ng ginagawa ng ating Panginoon sa buhay mo. Tulad ang kamatayan niya sa ibabaw ng krus. Wala kang layunin sa anumang plano ng Diyos sa buhay mo. Ay salamat ang layunin na lang mo ang ibigay at sundin ang hilig ng iyong katawan. Kung ikaw yan, hindi mo natatanggap ang Panginoon bilang Panginoon at tagapagligtas ng buhay mo, nanalangin ako para sa iyo. Ituloy mo ito'y iyong sariling panalangin. Sundan mo ang panalangin ito. Dakilang Diyos na may likha ng langit at ng lupa. Inahalin ko po, hindi sa isip, hindi sa puso, ay hindi ako nagbigay ng panahon. Hindi ko nilayo ang magbigay ng oras para sa iyo. Kaya sa oras na ito, humihingi ako ng tawad sa aking mga pagkukulang. Kaya sa oras na ito, nagpasya rin ako na tanggapin kita bilang aming Panginoon, tagapagligtas ng aking buhay. At dahil dito, nagpasya ako, nabuksan ang puso ko, anyayahan ka, pumasok at maghari sa pinakasentro ng ating buhay. Isulat mo rin ang aking pangalan sa aklat ng buhay. Upang sa iyong muling pagbabalik, ay makasama mo ako doon sa buhay na walang hanggan. Maraming salamat, Panginoon, sa iyong kabutihan o sa pangalan ni Jesus na naga-Nazaret. In Jesus' name, amen. Praise God. Babaguhin ko ang panawagan sa oras na ito. Ano layunin mo sa buhay? Anong tinitipon ng puso? Tulad ng aking sinabi, yung kawalan ng layunin, hindi lang makikita sa parabula na pinag-aralan natin, hindi lang makikita sa labas. Yung literal na tumanggi, ipinapakita ng ating pinag-aralan maging sa loob ng handaan, may mga taong walang layunin. Naroon nga, pero walang hindi nakadamit kasalan. Yan ay pagpapakita ng kawalan ng layunin. Kaya sa oras na ito, tanungin mo ang puso mo, isipan mo, ano dahilan at kanarito? Ano dahilan? Hindi yung dapat namin maunawaan. Tandaan mo, nilikha tayo ng Diyos. Yan para sa isang napakalaking layunin. Pagpalain, pasaganain ng ating Panginoon, ibigay ng handaan ang anuman mayroon ang hari
kanya. Pero ang nangyari, walang pumunta dahil maraming mga tao na walang layunin na magbigay ng kalwalatian at simpatiya sa kasalan. Ito pinapakita ng ating pinag-aaralan. Kaya sa oras na ito, bukas sa altar, hindi ka makipag-usap. Anong status mo na kadalit kasalan ka ba? Ano ang status mo sa harapan ng ating Panginoon? Praise the name of Jesus. Hallelujah. Oh, God, in the name of Jesus. God, nag-usap ka sa iyo ng anak na Pilipinas. Lord, O God, ang palayan mo na mga bagay na hindi mo kanyang gawin. Ikaw ang nakaalam sa kanila. Mga bagay na hindi mo kayang ipag-usap. Dahil ito ang mag-usap sa kanila. Pagpalayan mo na natatawin mo yung hirap Diyos. Sa buhay nila isipan, Diyos, ito ang kanilang puso talaga sa iyo. Dahil maunawaan na ang nakalalaman ng pagbibigay ng kapulihan sa iyo. Lord of God, pagpalayan mo sila dapilan Diyos. God, mag-usap kasi na nakahalan na ito, God, bless mo ang buhay niya. Pagpalayan mo po siya dapilan Diyos. Yes, Lord of God. God, mag-usap ka sa kabataan na ito, dapilan Diyos. Bigyan mo na layunin ang buhay niya. O dapilan Diyos. Yes, Lord of God. Pagpalayan mo siya ng kahalan. God, mag-usap ka sa kanyang puso. O dapilan Diyos. Tulungan mo kung Panginoon. Biyaya mo sa kanya lahat ng kapulihan. Pagpalayan mo ni Ama. I-bless mo ang buhay niya, dapilan Diyos. God, mag-usap ka sa mga tao ito, dapilan Diyos. Mag-usap ka sa kanya. Lord, hinihingi ko Panginoon, pagpalain mo ang iyong mga anak. God, mag-usap ka sa buhay ng dapilan Diyos. Yes, Lord of God, hallelujah. God, maraming salamat Panginoon. Pagpalain mo mga bata ito, dapilan Diyos. Alakihin mo na may takot sa iyo, dapilan Diyos. Yes, Lord of God, in Jesus' name, amen. Amen. Ay, nakakayo kayo. Wasitan natin ang Panginoon. Lord, I give you my heart.
iyong kabutihan, O God. Pagpalain mo bawat isa na iyong mga anak sa pangalan ni Jesus. Amen. Praise God. Hallelujah. Amen. God bless you po sa inyo. Pagpalain kayo ng ating Panginoon.